Naging biktima ka na rin ba ng fake news? Yung meron kang narinig na news or update sa isang topic, tapos ang dami-dami nang nagdi-discuss about it sa social media? Yung halos mapuno na yung social media feeds mo ng mga posts about it. Ang dami nang nag-e-express ng either disappointment, frustration, reklamo, at nagbibigay ng sarili-sarili nilang opinion about dito. And then, yun pala is hindi naman totoo. Naging biktima rin ako niyan. At yan ang aking kwento. Ang pagpapakalat ng fake news ay gamit na gamit sa buong mundo kahit noong hindi pa uso ang social media at wala pang internet. Nag-iiba lang ang tawag depende sa kung ano yung intensyon o yung goal ng tao or grupo na nagpapakalat. Sa politics, usually tawag dyan ay propaganda. Sa showbiz, hoax. Sa ating mga ordinaryong tao, tawag natin dyan, chismis. Regardless sa kung ano yung tawag at kung saan ipinakalat, isa lang ang sigurado. Walang magandang epekto or naidudulot ang fake news. Maraming negative impact na dala ang pagpapakalat ng fake news at ang pinakauna ay yung misinformation or disinformation. Misinformation ang tawag pag mali yung interpretation or kulang yung detalye na ibinibigay. Disinformation naman kapag sinadyang maliin yung facts na ipinapakalat. Lahat ng bagay at desisyon na ginagawa natin sa araw-araw ay nakabase sa mga information na nakukuha natin. So, kapag merong maling information na ibinigay sa'yo, it will affect yung paniniwala mo at yung decision making mo. Kapag paulit-ulit kang nakakakuha ng maling information, nagbibuild yan ng false belief sa utak mo na sooner or later ay magagamit mo sa pangatuwiran mo, sa prinsipyo mo, at madalas sa kung paano mo itrato ang ibang tao. Pasimplihin natin, fake news is equals to false beliefs na siya namang mag-lead sa'yo sa wrong choices to make wrong decisions. Isa pa sa mga impact ng fake news ay yung polarization and division. Kapag may mga trending topic at issue na lumalabas ay agad tayong nagbibigay ng opinion or reaction based sa kung ano lang yung naririnig at nababasa natin. Kumbaga, limited yung information pero kadalasan agad tayong may say sa mga bagay-bagay. Well, karapatan mo naman yan. Freedom of expression or speech, ika nga. Pero, kadalasan, we jump into conclusion or make judgment of a person or entity agad-agad kahit na hindi naman natin alam yung buong istorya. At dito, naglalabasan yung mga marisol at yung mga nagmamagaling. Yung mga graduates sa University of TikTok and FB, yung hindi naman nag-research pero sobrang dami ng energy na mag-reply sa mga comments lalo na kapag iba ang opinion niya kaysa dun sa mga ibang comment. Nakikipagpagalingan na dapat siya lang ang tama and the rest ay mali. Yung mahilig pumasok sa giyera kahit una namang pinaglalaban. Yung magre-recruit pa ng iba at magkakampihan para lang i-troll yung mga tao na iba yung pananaw sa kanila. Dahil sa fake news na ma-magnify yung differences at biases natin. And dahil marami ang hindi tanggap na normal yung differences, madalas pipilitin ka nilang pumili ng side. Pro ka ba? Or anti? Sa kaliwa o sa kanan? Tapos dapat laging may debate na kadalasan mauuwi sa personalan. And kapag nagka-personalan na, dyan napapasok yung pangatlo. Yung damage to personal relationships and trust. Alam ko at sure ako na experience mo na yan. At nakakalungkot na yung kaibigan mo or kamag-anak mo, nakaaway mo or lumayo ang loob sa'yo dahil lang sa fake news. Ang hirap kasing magpakumbaba at kadalasan ang hirap aminin kapag alam mong nagkamali ka. Minsan pa, instead of aminin ang pagkakamali, lalayo or iiwas ka na lang. O kadalasan pa, papangatawanan mo na lang yung galit mo na tipong maghahanap ka pa ng ibang dahilan para magalit at awayin siya. Kahit malayong malayo na ito
dun sa original reason kung bakit kayo nagkagalit. Nakakalungkot, di ba? Isa pa sa mga notable about fake news ay yung social and psychological impact. Personal well-being, kumbaga. Fake news can negatively impact individual both mental and emotional. Pag lagi kang na-expose sa fake news, most of the time it causes stress, anxiety, confusion, and minsan depression. Nagkokos din ito ng mistrust. Yung hirap ka nang magbigay ng tiwala sa dami ng taong nagpapakalat ng fake news. Though mahirap labanan ng fake news as an individual, pwede ka naman makatulong or mag-ambag para pigilan ang pagkalat ng fake news. And I encourage you to be part of the solution. Ilan sa mga pwede mong gawin is to be critical and skeptical. Huwag ka agad-agad maniwala sa nababasa, nakikita, or naririnig mo. Matutong mag-research at mag-verify ng information sa mga taong mapagkakatiwalaan. Palagian mong tignan ng mga issue sa ibang anggulo or sa ibang vantage point or ibang point of view. The more information na makahalap mo, the more it will help you to decide what to share, what to say, and how to react. Second, share responsibly. Before sharing any news or information, palagian natin i-consider ang potential impact nito sa mga taong makakabasa, makakapanood, or makakarinig. Ganon din sa mga taong nasasangkot sa issue. Tanungin mo yung sarili mo if sure ka ba sa information na i-share mo. Pag shinare mo ba ito, meron ka bang knowledge na may impart or meron ka bang buhay na may improve? May positive impact ba yung ikukwento mo dun sa taong makakarinig? If your answer is no to any of those three questions, huwag mo nalang ikwento. Sa paraang ito, ikaw mismo ay magiging daan para hindi kumalat ang fake news at maiwasan din ang pagkakasira ng relasyon ng mga taong nakapalibot sa iyo. Pangatlo, report fake news. Sabi ko nga, dito sa social media, yung pagre-report is both a privilege and a responsibility. To protect yourself at iba pang mga gumagamit ng platform, it is your responsibility to report yung mga posts or comments na alam mong harmful sa community, and that includes fake news. Educate. Kapag sigurado ka na sa information na meron ka and that you can back it up with evidence, educate others in a constructive manner. Minsan kasi kahit tama yung information na pinoprovide mo, kung mali naman yung paraan ng pagkakasabi mo, for sure, i-deny or i-reject lang yan nung pinag-sharean mo. Lalo na kung na-offend or tinamaan mo yung ego nila. So, sayang lang yung effort mong mag-educate. Tandaan na you're educating them for the purpose na matuto sila at mag-improve, hindi para ipakitang mas magaling ka or mas may alam ka. Mag-engage ka sa mga discussion and also be open sa opinion ng iba. Learn to listen before you speak. State mo clearly if your point is a fact or your opinion. Also, you need to accept na hindi mo sila lahat makukonvince. Meron talagang mga tao na walang pakialam sa kung ano yung totoo or kung ano yung tama. Ang mahalaga lang sa kanila is yung sila yung manalo sa argumento. So wag mong aksayahin yung oras mo sa kanila. Ang fake news ay palaging nandyan. Meron at merong susulpot at magpapakalat ng fake news para sa kanilang pangsariling interes. Pero wag ka sanang panghihinaan ng loob. Hindi kasi ito kayang solusyonan ng nag-iisa lang. Tandaan mo na kailangan ka namin para maiwasan ang pagkalat ng fake news. Mas marami tayo, mas magiging malakas tayo. Hilang ko lang sana sa lahat ng pagkakataon, piliin mong maging parte ng solusyon. At sa lahat ng pagkakataon, sana piliin mo yung pagiging mabuti.